Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Magandang araw at magandang gabi. Welcome sa isang oras ng talakayang may laman, may anghang, pag-usisang may lalim at may kabuluhan, kwentong may hugot, minsan may bubog, bibigyang linaw ang mga isyu ng bayan at tanong ng masang mamamayan. Magandang gabi mga kaserbisyo. Ako si Jess Pasis at ito ang Jess Asking. Ano meron? Just asking. Wala lang. Just asking. Ano ba ang katotohanan? Just asking. Just asking. Ano meron? Just asking. Wala lang. Just asking. Just asking. Just asking. Ngayong gabi may matinding pasabog tayo. Parang earthquake eh. Kaya wag bibitiw, wag kukunap. Don't scroll up, don't scroll down. Lalong walang swipe left or right, ha? Ito, hindi ito A1 Info. A1 Info ito parang NBI. Mula sa aking multong tagabulong. Dahil tandaan, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Ang pasabog for tonight, courtesy of my multong tagabulong. Ito na, Just Who, Hula Who. Ang sabi ng ating multong tagabulong, may dating abogado, ngayon DDS vlogger na. May mabigat na kaso sa Pilipinas, pero nag-abroad para mag-apply ng asylum. Ang sumbong pa ng ating multong tagabulong, after 6 months of processing, denied ang application niya for asylum. Pero hindi pa siya madedeport or mahuhuli kahit na may red notice na, kahit magkaroon siya ng red notice at lumabas yan dahil inapela po niya or nag-file siya ng appeal against the denial of his asylum. Kwento pa ng ating multong tagabulong, ang bigating lawyer noon, kasi pumayat yata ngayon eh, na DDS vlogger ngayon, ay kumuha ng mamahaling banyagang abogado dito sa abroad na kung saan man siya nagsistay para asikasuhin ang kanyang apela. At ang professional fee, ang bulong ng ating multong tagabulong, 380 euros per hour ang talent fee, ang charge, ang singil nitong abogadong banyaga. Yan ay aabot ng higit 26,000 pesos per hour kung dito mo yan i-convert or kung ano peso ang bayad mo. Ang tanong, sino siya? At paano siya nakakagastos ng ganong kalaking halaga ng pera sa ibang bansa? Paganayan ang ating mga utak because we're just asking. Message niya sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Prime Media. Just Who, hula huna. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang Just Asking. Wala lang. Just asking. Bakit mo tinatanong? Just asking. Just asking. Welcome back sa Just Asking. Live tayong napapanood sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31, at syempre sa ating YouTube Live. Mga kaserbisyo, espesyal ang Buena Mano nating episode. Napakaswerte ko naman ngayong gabi at siya nga nagbigay oras sa atin at nandito siya live. Halos araw-araw natin siyang nakikita, naririnig at nababasa pero hindi ako nagsasawa kasi kada araw may bagong bigay eh. Matapang, galit sa fake news tulad ko, no nonsense na opisyal ng ating pamahalaan. Sino siya? Dito sa Just You and I. Just you and I. Walang iba kundi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Houston! Yes! Thank you! Rockstar! Oh! Attorney Jess, thank you. Rockstar ka, Yusek, ha? Pero congrats. Thank you. Sa bago mong show. At alam ko siguro tatagal ito ng mga 40 years. Wow! Diba? Ikaw ang idol ko eh. Oo. Thank you. Ikaw nga din yung idol ko. Ang itatanong ko kagad kasi, how do you do it? Where do you get the energy? So,
can you run me? Ano ang day in the life of a Claire Castro? Anong oras ka gumigising? Tapos, paano natatapos ang araw mo? Actually, siguro matatapos yung araw ko. Hindi na araw kasi madaling araw na. Siguro the most 3:00 3 ng madaling a.m.. araw. Oo. Gising na mga 6:30. So, 3 oras lang? Or, Minsan lesser. okay, ang tulog mo? Oo. Kasi, di ba, minsan tutok ka sa news eh. Tutok ka rin sa mga nag-vlog. Kasi dapat malaman mo kung ano yung mag-viral. Pero, bakit ang ganda mo pa din kung kulang ka sa tulog? Uy, tapos I ano mean, ba yan? Hindi. Kasi ang 3 hours na tulog, hindi yan mukhang fresh ha. Talaga? Pero mukha kang fresh. But you tell me, 3 hours lang ang tulog mo. Yes, oo. Ang galing. Oo. Una kasi wala naman ako nightlife. Hindi naman ako nag-smoke. Hindi ako iinom. Wala kang bisyo. Walang bisyo. Healthy na healthy. So, 6:30 a.m. gigising ka. Anong oras ang first press con? Although, regular ba na 9 a.m., 10 a.m.? Anong oras ang press con? Depende. Kasi usually it's 11 o'clock. Pero pagka may event ang Pangulo, tina-timing namin eh. Kasi kung live siya, magla-live siya, so after siyang mag-live, saka kami pwedeng pumasok. So, pero kapag wala at hindi naman tinamaan ng event ni Pangulo yung press briefing namin, usually 11 to 11:30, ganyan. May trabaho ka the whole day. Tapos, nakikita ka pa namin, pag uwi namin ng gabi, meron kang 2 to 3, if not more, episodes. Parang natatapos ka 11 p.m. So, Minsan 12 na rin eh. umiidlip ka ba? Like, where do you get the energy? Oo, minsan talaga. Sabi ko, at least give me 15 minutes. Kailangan ko umidlip kasi pumipikit na talaga yung mata ko. Ayun. Pero alam mo, katulad niya, Tony Jess, ikaw din, galit ka sa fake news. Parang yun yung nagiging energy natin para kalabanin. Katulad ng sinabi mo kanina, may pinahulaan ka. Jess who? Then. Ito rin yung lawyer. Okay. Tumakbo siya. Pero, donor siya. Parang top 3 donor siya. Campaign donor. Yes. Nino? Ni VP Sara. Ay, wow. Talaga ba? Yes. Pero nung tumakbo rin siya. Di ba? Yes. Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya. How can that be? Yun ang gusto natin malaman kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng Vice President, Yeah. After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, wala siyang pondo. Nge. So, paano? Illogical contradiction. Yes. Pero grabe, sinasagot mo na yung hula-hu namin, ha? Parang same eh. Patikim yan ni Yusek Claire, ha? Pero balik tayo, Yusek Claire. So, the whole day, nagla-live ka, etc. Ito, mabigat na tanong. Kape o milk tea? Kape. For energy. Yes, pero gusto ko rin yung milk tea paminsan-minsan. Kasi masarap siya, nakakatanggal din siya ng pagod. Black o may gatas? Before, 3-in-1. 3-in-1. Pero syempre, kung kailangan ka mag-diet, black na lang. Without sugar? Wala, dapat black talaga siya. Black ako, okay din sa akin yan, as long as merong brown sugar. Yan naman ang ano ko. Pero pag mag-diet ka, let's say fasting, Wala talagang sugar. dapat walang sugar. Black talaga. Okay. Pero uso na ngayon sa mga bagets. I'm sure sa iyo, uso to. Ano yun? Yung mga latte, iced latte. Oo, pero ang taas Spanish daw sa latte. calories ni. Ngayon, nagsisisi ka na? Well, basta kailangan ng energy eh. Yes. Okay, sa mga press ko natin, Yusek, ang impression ng iba lang naman. Ako, I know for a fact it's not. But ang impression ng iba, parang galit lagi ang atake ni Yusek Claire. Parang pag may press con siya, parang laging merong kalaban. So ano bang totoo? And bakit yun ang energy that you bring during a press con? Siguro ganun lang. Alam mo, Atty. Jess, siguro ito rin ako pagka nag-hearing. Diba, pag objection, Your Honor, mandun yun yung energy. So, ganun lang. Minsan nga naiingit ako sa mga doktor. Di ba yung doktor medyo mahinahon? Parang hindi ko kaya yun eh. parang normal sa akin yung ganito. Speaking of, kung normal sa'yo yan, speaking of, kailangan ko na matanong kagad, kung nasa Senate ka, kasi may mga natawa daw at mayroong parang naging riot ng aunte, no? Na parang nagka-disorder daw, nagalit yung isang senator judge. If you were in the Senate, hindi na ako nag-dare na kumuha ng slot para umatin ng Senate impeachment. Kasi alam ko I can't make a straight face eh. Naku, mukhang matatawa ka? Ikaw ba, matatawa ka if you were there? Oo. Pero syempre, pag nagtawa ka, dapat sila hindi balat sibuyas. Kasi malakas naman sila magsabi, dapat wag kang balat sibuyas. So, pag nagsalita ka ng wag kang balat sibuyas, dapat siya din, hindi siya It balat should sibuyas. apply to yourself. Oo, walang balat sibuyas dapat. And speaking of, yung experience mo as a lawyer, kailangan ko nang ipasok, do you miss litigation?
Ang ngayon, Especially given na napapanood natin sa impeachment, it's not really purely legal. But of course, nakikita natin yung galing ng ibang mga litigation doon. Like si Attorney Virgil Ligutan, Kong Jervil, yes, oo. Attorney Chel Jokno. Do you miss litigation? Tingin ko ngayon, hindi ko namimiss kasi ang dami kong trabaho. Pero ang nakakamiss sa akin, yung mga kliyente ko. Paano pala yun? Pagpasok mo syempre sa Malacanang as a spokesperson, what did you do to your pending clients Ay. before accepting the job? Struggle. Yun kasi at the time na nakuha ako ng Pangulo, puno yung kalendaryo ko ng hearing, maghapon, yung magat hapon. Wala pang nakatanong nito sa'yo, ha? Oo. Parang ako pa lang. Maghapon siya talaga. Siguro, that's February, no? Siguro hanggang, let's say hanggang October, medyo puno na siya eh. Kasi ngayon ang hearing, pag nagpunta ka sa court, nilalagyan na lahat yung dates eh. So paano Available yun? dates. Did you ask to withdraw or ano? Or you referred them to someone else? At that time, kasi hindi ko pa naman nire-reveal na magiging part ako ng You cannot government. reveal yet. Oo. At ayoko mag-leak. Okay. Wala akong napagsabihan. So parang nabigla sila. Nung after na ako nag-take ng oath, doon ko lang sinabi na ibibigay ko muna kayo Oh, my. sa kaibigan ko. Pero ang billing ko sa kaibigan ko, sabi ko, lahat ng kaso na yan, inalagaan ko. So alagaan mo yan. Oh my God, so surprise na surprise Yes. pala yung mga kliyente mo. At sila ang, sabi mo, miss na miss ka. Yes, meron isa dito, alam ko. Meron isa dito. Baka sa 2028, inaabangan ka na. Natapos na yung kaso at that time. Ay. Napanalo ko na. Thank So, God. Thank God. Wow, baka sabihin nila, attorney no case ka. Hindi. Oo. well, Madami ka nang napanalunan. No, alam mo naman, uso ngayon yung mga ganong pangungot siya. But going back siyempre sa ating mga press con, as a spokesperson, did you ever imagine that you would be a presidential spokesperson? Hindi ko pinangarap, wala sa panaginip ko. Wala rin sa panaginip ko na magiging parte ako ng gobyerno. Kasi ang sabi ko, tayo kumikita tayo as practicing lawyer, di ba? Parang ayoko yung tipo na gusto kong magbakasyon na tapos meron kang trabaho sa gobyerno. So pag nagbakasyon ka, usually, pwede mo lang i-cancel yung hearing mo eh. Pwede na eh. Okay. And at the same time, ayoko na mako-question ako kung kumita man ako dito sa case ko or let's say may income man ako or may savings man ako sa bangko. Ayoko ma-question ako na, taga-gobyerno yan eh, kaya laging nagbabiyahe. Ayoko noon. But so you had to sacrifice that. So right now ba, sorry, if I may ask, busy ka nga, of course, but may nafi-fit in ka bang personal travels? Like for yourself, hindi yung Canada na official with the president, no? But yung personal travels mo, nami-miss mo ba yun? Yes. Do you still get to do that? Hindi na. Hindi na. Kasi nami-miss ko siya. Kasi before, yung mga anak ko, pag may bakasyon ng Holy Week, tapos yung bakasyon ng, let's say, summer vacation, tapos yung Todos los Santos, tapos Christmas. So, sabi ko kasi hanggat bata sila, yun yung time na dapat magkakasama tayo. Namimiss ko siya kasi ayoko rin mag-absent sa aking trabaho, di ba? Ayokong bakasyon lang. Dapat action, hindi bakasyon. So, yun yung nakakamiss kasi Big sacrifice in a way, on yes. your part. Pero naintindihan naman ng mga anak ko. So, usually pag Christmas pwede naman. And ano naman, 2 years na lang. to 2 go. years, yes. Unless baka maging spokesperson ka pa din after 2028, But anyway, katulad yung sinabi ko, di ba, hindi ko siya pinangarap until, parang siguro binigay lang. Parang bumaksak lang dito, binigay sa table ko. And at that time, And you're Attorney Jess- excelling in your job. Yeah, thank you. And at that time, Attorney Jess, hindi ko balak tanggapin. At first. Okay. May script kami nung anak ko, sabi niya, hindi natin tatanggapin kasi ganyan. Pero What convinced you otherwise? finally, nung nakausap ko si Pangulo, kinausap niya ako, sabi niya, can you help the country? Parang sino ako? Sino ako na yun ang sabihin ng Pangulo sa'yo? Parang, di ba? Parang, So nung una, merong nag-broach nung idea na spokesperson, pero hindi pa si Pangulo. actually, hindi nila binanggit na spokesperson. Ang sinabi lang sa akin, you will be the face. Oh. So, at the time, wala akong idea kung paano you will be the face. Kasi ang huling naisip ko, si Daphne eh. So, wala sa akin, ito gagawin mo, ito. Wala. Medyo vague pa pala yung unang Vague, oo. Tapos sinabi nila may meeting ka with the president. So nagulat ka? Na meeting with the president pala? Yes, oo. And at that
time kasi parang kailangan ko na siya i-meet to finalize kung pasok. Okay. Diba? So, pero at the time, sabi ko, ba't kaya ako? Hindi ko And pasok, ako, kasi nga, parang may call of duty. Yes, yun yung sinabi niya talaga sa akin na, can you help the country? So, parang sino ako? Diba? And you're doing well in your job, but of course, yung sacrifice na sinabi mo sa pagta-travel, isa yon. But speaking of Canada, kanina I mentioned yung travel mo with the President on official business sa Canada. There was also a big sacrifice on your part in the sense na you experienced harassment in Canada. So, halong question, compound question sa Okay, go. impeachment. Parang, do you regret accepting the job or because of those hazards? And then, how do you face those kinds of hazards moving forward, having experienced it firsthand? By the way, yun ba yung una mo sa Canada or baka may nauna pa palang level of harassment na ganun? Yun lang, first time. First time. So, do you regret accepting the job in the sense na may mga ganun palang hazard? Because now you're the face and you're being associated with the administration and then may mga ganung level of harassment. Moving forward then, like, anong compound question? Pasensya na, Yusek. Moving forward, so how will you deal with that kind of harassment? Hindi, first time yon pero hindi ako nagsisisi sa trabaho ko ngayon. Kasi feeling ko, kung makakalaban natin yung fake news, mas malaking bagay yon kesa dun sa maranasan kong harassment. Despite all of the Yes. risk. Oo. Kasi mas malaki yung maitutulong ko, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan. Kasi mga inosente na mga Pilipino na naloloko ng fake news. So para mas malaking bagay yon na magawa natin. Hindi lang ako tayong lahat dito, kesa sa mararamdaman kong pangaharas nila. Kasi pwedeng tawanan ko lang yun eh. Di ba? Pero ang ayaw ko lang kasi doon, hindi dahil sa naharas ako, but naipakita kasi nila na medyo rude. Yung Pilipino. Hindi naman ganun yung totoo nating mga kababayan eh. Pero again, guess what? Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin. Oh! So Yes. instigated? Ah, So, Attorney Vic Rodriguez was in Canada that time? yes. Oh my Oo. God. So prior to our arrival, nandun na sila at nakita namin sa picture na yung most of the people na nangharas sa amin, kasama niya. Oh my God. And the irony is, Attorney Vic Rodriguez was previously Chief of Staff or ES. If I Yes. remember correctly. Diba? Ni Pangulo. Oo, kung kasamahan mo yan at kung hindi mo man yan inutos, at least, kung alam mo na pangit yung ginawa ng kababayan mo, kinall out mo. Pero hindi, di ba parang tuwan-tuwa pa sila. Buti na lang may Canadian police doon na ano. Nagkataon siya. Tumulong at God is nakatulong good. sa Really, inyo. God is good. Hindi naman namin alam pagtawid namin na may mga police officers. Kasi tumawid lang kami kasi sunod sila ng sunod. Sunod sila ng sunod. So, hinintay na lang namin yung sasakyan namin until nakita na nga namin may mga police officers. So, lumapit na kami. Pero may mga ano din, nagtatanong sa social media na meron bang diplomatic protocol na nilabag yung ibang mga kapwa nating Pilipino na pagharas sa'yo? Parang meron daw ganun sa Canada na pag ka diplomatic guest tapos parang hinaras ka. Yun ang pagkakaalam ko. Pero gusto ko lang i-correct kasi sabi nga rin ni Kuya Montulfo sa kanila Attorney Clint na fake news sila. Dahil ako daw yung papautos na ma-deport sila. Wala akong... May kumalat, that is where I was Yes. going to. So wala ka namang ginawang action. Wala akong ginawang actions. And at that time, hindi ako nagsumbong agad. Wala akong sinabihan kasi akala ko okay lang. Yung pala, mukhang plano nila talaga na kumalat siya. Para siguro ipakita na... Kasi ready talaga sila para silang Yes. professional vloggers eh. So hindi ko inintensyon na kumalat siya. Pero may mga kababayan tayo na mababuti naman yung puso. Sila yung nagpakalat ng mga mukha nila. Ayun. And whatever consequences they will suffer, actions Yeah. have consequences. Pero, as you mentioned, as you clarified, Attorney Claire, na hindi ikaw yun, na hindi ka Hindi. nag-file ng case or hindi mo sila Wala. pinapa-deport. Wala. So, kung may mangyari man sa kanila, that is on them. Yes, oo. Okay. Paano ka nagdi-distress? Like, that night, nung harassment na yon, anong ginawa mo to distress? Wala. Ang tapang mo talaga. Wala, Kasi nga, ayoko nga sana magsumbong eh. After that, lumipat lang kami ng venue, pero pinagpatuloy namin yung trabaho namin. hindi ka nagpamasahe. Hindi. Hindi ka nagtsaa. Hindi. Hindi ka kumuha ng 8-hour sleep. Nakailang
oras ka ng tulog sa Canada? Ay, konti lang yun kasi iba yung oras natin. Nag-livestream pa ako noon. Konti na nga yung tulog mo dito, konti pa doon. Oo, iba kasi, ang liwanag kasi doon, kala mo parang maaga pa pero madaling araw, parang gabi na pala siya. Pero hindi, at that time, sabi ko nga, sa mga ganyang bagay, ayokong nai-stress. Kasi pag pumasok sa akin, yung stress, masisira yung trabaho ko eh. Iisipin ko sila eh. So, dapat sila yung may stress sa akin, di ba? Ang galing, ang galing. And, teka lang, Yusek ha, madami pa tayong pag-uusapan. And, medyo pupunta na tayo sa medyo seryoso ha. Earth-shaking. Dagdagan pa natin, teka Yusek, dagdagan pa natin ang clue sa ating Just Who, Hula Who. Ito na po ang unang clue. Mahilig itong dating lawyer na ngayon DDS vlogger sa humba. Pwede natin siyang tawaging humbagado, hindi hambogado ha, kasi ang hambogado nasa Senado. Ang humbagado, itong ano natin, lawyer dati, DDS vlogger ngayon. Baka, kanina, parang alam mo to kanina. Parang Yusek, pareho yung pinag-uusapan natin, di ba? Mahilig ka ba sa humba? Oo naman, pati patatin. Wow! Kasi ayaw niyang maubusan. Oo, nanguna? Huwag kang mang-uubos ng humba ha, oo kasi nga. magkakagera. Yun na. Hindi, ang problema yata is nauna pa. Tapos naubos ba? Ganun ba yun? Parang gate crashing pa nga daw Hindi naman talaga siya yung nagluto nun eh. Babayaran naman daw. Ayan, sagot na po mga ating mga nakikinig. Message na sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Prime Media. Sit back and relax. Music Claire. Sit back and relax sa mga nakikinig. Marami pa kayong aabangan sa pagbabalik ng Just Asking. Wala lang. Just asking. Bakit mo tinatanong? Just asking. Just asking. Nagbabalik tayo at kasama pa rin natin ang nag-iisang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi ulit. Thank you, Let. Maraming salamat sa palakpakan. Okay, minasahi lang kita, Yusek, ng light questions. Ngayon, serious na. Siyempre, Ready? nakinig ako sa press con mo kanina. Alam mo naman ako, mahilig ako sa yung mga pasabog. Ang narinig ko kanina, may patikim ka na ang SONA ng ating Pangulo next week ay may earth-shaking announcement or announcements. So, alam ko na uunahan na kita. Hindi mo pwede sa amin sabihin. Yes, hindi pa. Kasi Hindi pa. sabi ko naman, lahat naman ng sanay ni Pangulo, mayroon namang mga pasabog eh. So, hindi na lang natin. Pero ang tanong ko, anong magnitude? Hindi mo sa akin sasabihin yung content. Pero magnitude 5, magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Hindi, hintayin na lang natin. And, okay, sige, antayin natin. Pero announcement lang ba o announcements? Earth-shaking announcements? Plural? Oh my God. As a lawyer, kasi we have to be particular with words, di ba? Singular versus plural. Oo, i-replay nyo na lang yung ni Yusek kaninang umaga, press con, kung sabi ba niya, announcement or announcements. Sabi ng Pangulo, bakit mo yan sinabi? Okay. Pero nasabi ng ating Pangulo tsaka nasabi ng Malacanang na simple Yes. ang SONA. I'm sure pwede mo na to sabihin, Yusek. What does it mean na simple ang SONA compared to what? And ano yung simple? Okay, kasi naman ang host naman talaga dito ay ang House of Representatives. Sa pamagitan din nila, sinabi nila simple but dignified, syempre, di ba? So, parang ang, sasabihin ko ba yung suot? Dapat kasi, hindi siya asing long gown. Okay. Hindi So, parang dapat red carpet ng Hollywood. Hindi ganun eh, wala. Kasi dati yung ibang SONA medyo ganun, di ba? Yes. And on our part, ang mag-direct lang ay yung in-house sa RTVM. Walang mga parang mamahaling director, di tulad noon. Wala. May naalala Yes. ko. Oo, di ba? Tapos yung mga shots pa parang ang mamahal. Oo, ang shots na nandito sa may ilong. Parang hindi nakatulong. Nakita yung ilong. Pero mahal ang bayad Ang nun, mahal ang bayad nun, di ba? Ewan ko lang kung pro bono. Baka sabihin ng director, pro bono. Pero siya sikat na director. Ganun ba? Kaya sa may ilong pinuhan. Kasi indie daw di ganun ba? Expert. Pero simple lang SONA. Pero, sige, hindi natin pwedeng alamin ano yung content. Pero, gaano kahaba? Let's say, aabot ba to ng 1 hour? Less than 1 hour? Tingin ko pa sa linggo ko pa makikita.
Sa linggo ko pa ma-assess. Okay, eto, alam mo to. Nako, kasi baka sabihin mo, sa linggo mo pa malalaman eh. Pero eto, meron ka bang na-contribute? Baka meron kang binulong na, Pangulo, itong topic na to, mahalaga to. Ibubulong ko sa iyo, mama. Pero yung sinabi ko, parang na-consider, pero hindi ko alam. Siyempre, kung wala pa eh. Hindi ko pa alam yung final na ginawa ni Pangulo eh. Sorry, kailangan ko talagang pigain, di ba? Earth-shaking. Kasi sa akin, ang pumapasok pag earth-shaking, talagang either bago, talagang malaking issue, bigating issue. The only thing or things that I can think of na earth-shaking, bahala ka na sa reaction mo, isa-isayin ko lang. Kasi sa Canada, na-mention ni Pangulo, nagulat din ako noon, earth-shaking yung press ko niya, Duterte flood control since 2019. Oh, syempre inaabangan ng tao ang flood control. Kasi si Pangulo nag-start noon last year eh. So kailangan may closure this year or may continuation. Uy, maganda yan ah. Magandang Earth-shaking, point diba? yan ah. If ever. Pangalawang possible earth-shaking. Will we rejoin the ICC? Baka yun yung announcement. Yun ba? Baka sabihin ni Pangulo, Ano? we will pursue rejoining the ICC, di ba? Kasi kapag we rejoin the ICC, wala nang question sa warrant of arrest ni Bato. Wala nang question dun sa mga ibang ganon. We can follow the procedure. Ako lang naman yon. Ako lang naman. Ano ba yung pangatlo kong naiisip na earth-shaking? Kanina may naisip ako. Ito, importante to sa kababayan natin, sa mga kababayan natin. Meralco bill, tsaka gasolina. Something na earth-shaking. Ano kaya? Aalisin ba yung systems laws? Magkaka-priority ba ang Pangulo natin on lowering the price of electricity? Pwede, di ba? Pwede. That is earth-shattering, Yes. I think. Kasi viral ngayon, Yusek. Eto, pwede mo na ito sagutin kasi hindi ko Sige. natatanungin sa SONA. Kasi viral ang mga Meralco bills. Madami nagrereklamo tungkol sa kanilang kuryente. Maybe we can help explain bakit ba tumataas ang presyo ng kuryente ngayon and maybe what can the government do or what is the government doing? Sa ngayon, Attorney Jess, wala akong opisyal na informasyon kung bakit siya tumataas. Unless siguro naiisip ko kasi talagang ang fuel price, di ba? Ang fuel price ngayon because of the Middle East crisis, pwedeng ito. Isa sa mga dahilan. Na-impact pa din yung generation kasi ng kuryente. Requires fossil fuels eh. Oo. Oil. At saka, meron ganyan na hindi siya, kumbaga, siya yung naidadagdag na presyo na hindi naman siya natatanggal. Correct. May Kasi ganun eh. yun talaga yung kailangan singilin. Oo. Ako, ang dinadasal ko lang, Yusek, mabubulong mo to sa Pangulo hopefully, na yun nga yung mga value-added tax sa Meralco bill, baka pwedeng babaan or yung iba i-reduce, ganun, para bumaba ang presyo ng Ito hindi ito galing officially from the OP. Pero kasi pag inaral mo minsan yung value-added tax, pag kinumpute mo siya, tanggalin natin, magiging negative yung kita. Pag naging negative siya, parang wala tayong magagamit para ipantulong pa sa iba. So, may ganun eh. So, minsan naisip natin, dapat tanggalin value-added tax. Pero pag binalansi mo kasi, May advantages and disadvantages. yes, para bang kukulangin, in a way, makukulangin yung pondo, hindi naman natin alam kung ilang bagyo, ilang lindol, ilang sakuna ang pwedeng, sana wala. Ang mangyari sa Pilipinas, lahat ito, nakita mo naman pag kami nangyari, bigay ng ayuda, bigay sa barangay, bigay sa munisipyo. Ang laki nung ngayon BBM, bawat barangay makikinabang. Yes, oo. So, And the local government support fund. Yun ang mga malalaking na itutulong ngayon ng gobyerno. pero syempre, sabihin nila, bakit sila lang yung natutulungan? Kasi minsan to, just isipin natin, di ba? Yung sagad na sagad, minsan talaga yun yung dapat i-focus mo eh. Kasi pag hindi mo yan na-focus, tapos nasagad pa sila lalo, ano mangyayari sa kanila? Baka mas lalong magulo sila, mas lalong hindi nila alam kung saan sila pupunta, mas magumawa ng hindi maganda dahil hindi sila nakakakain ng sapat. Speaking of, hindi nakakakain, di ba ako, personally, and baka meron ka pang ma-update sa amin, yung walang gutom kitchen na susubaybayan ko yan kasi dati isa lang yan.
pioneer ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tapos parang biglang 3 o 4 na ba? Ilan na ba Yes. recently, and bakit ba priority yan or bakit ba yan ginagawa ng ating Pangulo na may walang gutom kitchen? Oo, kasi di ba nga, katulad niyan, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin natin. Although ayaw natin, pero may nangyayari dahil nga mas lalo siyang nasagad because of the Middle East crisis. So ang ginagawa ng Pangulo dito, yung mga farmers na hindi minsan kumikita dahil hindi nabibilan, yun din yung binibili. Binibili natin, tapos yun din yung ginagamit natin sa walang gutom. So kumbaga, kumikita na yung farmers natin, tapos napapakain pa natin yung mga talagang, yung hirap na kumita, kahit paano naiibsan yung gutom. Correct. So, hitting 2 birds with 1 Yes. stone. And I recall parang din yan, in the implementation of Sagip Saka Act. Kasi nga, if the government is buying mga produce, they have to buy now from local farmers. They're required by law. Yun. So, di ba, para bang... So, ilan ang kitchens or how many locations na ba? Aking pagkakalam, tigi-tigisan na Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, wow! Oo. So, pero dadami pa yan. Dadagdagan pa yan. Kasi dati may naalala ko, Yusek, hindi ko alam kung naalala mo. Merong dati kitchen din yung dating administrasyon. Kaso, ningas kugon. Wala nangyari. Parang nung kampanya lang, merong Duterte Kitchen, tapos nung nanalo, hindi naman in-institutionalize. Ang tanong ko syempre, to be critical of the Walang Gutom Kitchen, ang tanong ko, is that sustainable even after the President leaves office? Tuloy-tuloy ba ang Walang Gutom Kitchen? Yun lang ang hindi natin alam. Kasi hindi natin alam kung ang puso ng susunod na leader natin, kumbaga, ganun din yung nakikita niya sa ginawa ng Pangulo. Kung lahat ng ginawa ng Pangulo, tanggalin niya lahat. Sana ma-institutionalize kasi mukhang maganda yan. Tsaka nga, implementation din yan ng Sagip Saka Act. Yes. Maiba ako, Yusek, kanina na pag-usapan natin ng impeachment for a bit. Kasi namimiss mo ang litigation. Anong reaction mo or take mo as a veteran litigation lawyer sa impeachment trial so far? Of course, I always emphasize it's not a purely legal proceeding. I believe it's really more political actually than legal. But given your legal background as a litigation veteran, anong impression mo sa ating impeachment ngayon? Sobrang haba. Sobrang siyang haba to the point na parang ang ipoprove mo lang naman sa una, di ba, kung existing tong video na to? Di ba? Yun lang yun Pero parang ang dami na naging issue na hindi siya relevant. Hindi siya relevant doon sa issue about the video. And at the same time, ginamit din naman ng defense. Same video. In Di ba? So, bakit tumagal ng ilang araw? Ang pinag-usapan lang naman natin, yung video na pareho nyo namang ginamit. And galing dun sa same USB Yes. na rinireseal nila kada gabi. Tinitape ulit, tapos next day, iaalis yung seal. Diba? Ang question ko dyan, as a litigation expert, diba usually, pwede namang mag-agree. Sa pre-trial, alam ko nagka-pre-trial itong impeachment. Bakit hindi nag-stipulate ang prosecution and defense? I think the prosecution wanted. They were willing. Pero bakit hindi nag-stipulate ang defense despite eventually ginamit naman nila? What could be the explanation for Ito, that? tingin ko analysis ko to. Tingin ko, kaya hindi sila nag-stipulate kasi, una, parang gusto nilang patagalin. In a way, para medyo, mabor ng konti ang tao. Kasi pag nabor na yan, hindi na yan makikinig. Strategy. Strategy yan. Pangalawa, gusto nilang tumagal. As in, gusto nilang tumagal. At, Lalo na yung cross-examination nila. yes. Mas matagal pa sa direct. yes, oo. So, minsan strategy to para mabor yung tao. But who do you think is winning so far or sino ang mas lamang? Because I remember nung panahon ni CJ Corona, during the first week or first month, dehado ang prosecution nun heavily criticized sina Kong Neil Tupas noon, yung performance ng prosecution first week, first month. What do you think is the... Kung sinong panalo? Kasi medyo isang buwan na 3 weeks na ata. Kung sinong ang lumalamang? impeachment. Sinong lumalamang sa prosecution and defense? And, of course, dun sa article on grave threats. Kasi, nag-finish na yung article on grave threats If meron ka nang sa tingin mong panalo on article on grave threats. Okay, ito hindi ito opinion ng palasyo Okay, klaro. Opinion ko to. Personal. Oo. Sa akin, kung pagbabatayan lang, kung existing yung video lang tayo Siyempre prosecution. Bakit? Sige, ginamit ka rin ng depensa.
Di ba? Kasi pag-uusapan lang natin yan, existing ba yan? Totoo bang si VP Sara yan? Di ba? Totoo bang niya sinabi yan? Yun eh. Ngayon, ang tanong dito, kasi ang ginagawa kasi ng depensa is, ginagawa nila na, ay, great threats lang yan eh. Pwede naman isang pa yan sa MTC eh. Pero that's not the point. Diba? That's not the point. Does the prosecution have to prove that VP Sara committed a crime in this impeachment trial? Hindi ka namin pinag-usapan dito eh. It's all about morality, yung capacity mo to be a leader. Yun yung pinag-usapan dito. Fitness. To remain in office? Yes, di ba? Kasi ikaw na vice president, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay, at yung papatay ay umoo. Anong klaseng leader ka? Kasi kung sa susunod na mga taon at ikaw yung susunod na pangulo, anybody, you can, kill mo yan, patayin mo yan. Kayang-kaya kasi bakit? Mukhang tinatanggap nila eh. Opo. Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya. Yes. O tapos, ang ginagawa ngayon ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin. And at the same time, Attorney Jess, hindi sa akin lang on our part, kilala niyo ba yung assassin? Na-produce niyo ba assassin? No! Do they have to produce the prosecution? No! Sa prosecution, hindi nga nila kailangan sabihin. Bakit? Si Vice President ang umamin. Sa kanya galit. So yung burden... Confession. Oo. Confession, admission. Yung burden of proof, nasi-shift yan doon sa umamin. So siya yung magpo-prove ngayon na wala naman akong kakilalang assassin eh. Pero on the part of the prosecution, hindi sila required. Now sila ang mag-produce nung assassin kasi admitted yan Ayun. nung respondent. Lalo na sa closing statement. Yes. Kasi ang sabi nung isang attorney Mark Vinluan yata, unconventional but justified. So actually, in a conventional trial, as a litigation expert, di ba, parang ang dating, mayroong justifying or self-defense na kiniklaim. Ano ba nangyayari? Let's just say, it's really a trial na parang more criminal. But in a real criminal trial, pag sinabi nung akusado na, oo, I did say that or I did do that, but it's justified. Ano bang nangyayari in a normal trial? Ganun pa rin. Kung ikaw ay umamin na pumatay, so nandun na yung crime. Pero gina-justify mo yung burden to prove that na tama yung justifying circumstances mo or justifying reason mo. Ang magpuprove na niyan, yung inaakusahan. Kasi sa kanya galing. And do you think the defense has proven so far na merong self-defense or justifying circumstances? Wala. Hanggang ngayon, wala sila mapakita yung sinasabi nilang What about the Romanovs. context? Hindi, sinasabi nila may context. May threat sa pangalawang pangulo. Saan nga? At bias daw, hindi inimbestigahan ng NBI or ng gobyerno. Hindi kasalanan ng NBI yun. Kasi, ang difference nung kay VP Sara sa pag-threaten kay Pangulo, nandyan yung ebidensya eh, sinabi niya. Yung pag-threat kay VP Sara, yung mga threats sa kanya, o pag-threatening sa kanya, wala siya napakita. Walang pagsisimulan ng pag-iimbestiga. Walang lead. Walang lead at bakit hindi siya nakipag-cooperate, nakipag-coordinate kung totoong meron. To give intel, di ba? Yes. And at the same time, ilan ba yung security niya? 300 plus daw. Dapat may record na. Di ba? And correct me if I'm wrong, naalala mo ba yung exact statement niya, yung Zoom, no? Lagi nilang gustong sabihin, 2 hours yan. Pero yung specific minutes na nagbanta siya, wala naman siyang sinabi. Correct me if I'm wrong, meron ba siyang sinabi na ang threat ay galing sa first family or sa Pangulo? Kasi parang sinabi lang niya in general na may threat, pero hindi naman niya sinabi na coming from the first family. Yes. Ang sinabi lang niya kasi is, sa aking pagkakaalam, may nagtanong lang about the Romanovs. Tapos sabi niya, yes, sabi niya, ganon. Tapos, may kinausap na ako. Huwag kang mag-aalala, may kinausap na ako. Okay, hindi lang tayo nag-uusap ngayon dahil sa'yo, 1,000 plus ang ating live viewers. Ay, thank you! Marami na ang nagko-comment online kasabay ng ating huntahan. Alamin natin ang ilan sa mga comments nila. Tingnan natin itong mula kay Leonard Akmore 2382. Idol Attorney Jess, I'm a fan from Baguio City. I thank you so much. From @Sunshine Rogue 2. Aba, ano to konyo 2 of pinakamatapang na abogado ng Pinas. Learn so much from your guessings and vlogs. Ako din ang dami kong natutunan from Yusek Claire. That red guy, lol, na comment. Sabi niya, Tweety Bird,
X, multong tagabulong, check mark. Kasi po, yung multong tagabulong, hindi pa po yan copyrighted. So, pwede ko yan gamitin. At Jotiray, Yos del Sol. More power, Attorney Jess, at hello po sa paborito nating visual aid queen, Attorney Claire. Buti na comment yan. May itatanong ako doon. Sige. Yusek, visual aid queen. Una, tinatanggap mo ba yung title na yon? Okay lang. Kasi si Senator Risa, index card queen eh. Okay lang sa akin, pruweba ko yun. Visual card queen. Oo. Okay, ako ang tanong ko, I am so curious. Actually, buti na lang. May show na ako para pwede kitang tanongin eh. Ano ang ginagamit mong paper or ano? Saan mo piniprint yun? Like, how do you make it look sturdy and glossy and talagang readable? Anong ginagamit mo? Sa team ko yun eh. Hindi ko alam kung saan nila pinapaprint. Basta sabi ko, gusto ko dapat mabasa yan. At ang laki! Oo. Sabi nila, bakit daw lagi ako may visual aid? Teka lang, sabi ko. Kaya nga ako nagpupuyat eh. Para alam ko yung magba-viral na news. The following day. Ina-anticipate mo? Ina-anticipate ko na yan. Talagang ready ako dyan. And so may binibigay ka sa team mo na ito yung kailangan kong visual aid. Yes, kasi baka matanong. Oh. Kasi alam ko yung magba-viral. Pero ako talaga, sa akin, ang tanong ko talaga, paano mo napiprint yung ganun kalaki? Kasi ako, kunwari, gagawa ko ng sarili kong visual aid, A4, or long band, short band lang ang alam ko. Yung sa'yo, parang ang laki. Na hindi putol-putol or chapi-chapi. Sa printer siguro yun. Sa printer siguro. Iba talaga ang printer ng ng Malacanang ha. Teka, baka nagkakalimutan na tayo ha. Bigyan ko kayo ng ikalawang clue para sa ating Jess Who, Hula Who. Itong dating abogado, ngayong DDS vlogger na, siya ang dahilan. Speaking of the grave threats na pinag-uusapan namin ni Yusek Claire, siya ang dahilan. Kaya maraming nakapanood sa November 23, 2024, meltdown ng ating pangalawang Pangulo sa Zoom, kung saan nagbanta si VP Sara laban sa Pangulo, First Lady at former Speaker. Puyat po ko niyan. May Facebook post ako niyan 1:39 a.m. I was awake. Actually, pwede akong ipatawag sa impeachment court if they want to know if totoo ba na nagkaroon ng ganong hearing or nagkaroon ng ganong press con. Yes, kasi napanood ko yun. Gising na gising ako nun. Sinabi ko pa nga sa mga friends ko, gising na, may nangyayari. Kaya sagot na po kayo sa ating hula who. Message lang sa ating mga social media accounts sa Instagram, Facebook, YouTube at TikTok sa @PRTV Prime Media. O Yusek, buo na ba ang ating hula who? Oo naman. Kanina ko pa nakita. Doon pa lang sa... Kanina mo pa alam Yung DDS vlogger pa lang sinabi mo. Dating abogado, ngayon vlogger na. Yes, kaya nga sabi ko siya yung... Pero madaming abogado na vlogger na ngayon Pero hindi naman siya lang yung mahilig sa Humbay. Okay. Wait. Sabi nga ni Attorney Ligutan, hold your horses. Magbabalik pa ang Just Asking. Wala lang. Just asking. Bakit mo tinatanong? Just asking. Just asking. Welcome back sa Just Asking. Kasama pa rin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Alam kong galit na galit ka sa fake news, Yusek. Pero magaling ka bang mag-spot the difference pagdating sa fake news? Ito, alamin naman natin iilan sa mga nababasa nating online na fake news. No, hindi natin yan makukover lahat. Pero yung pwede nating i-cover natin para maging gabay natin kung ano ang paniniwalaan natin o hindi. Dito sa Just Checking. Just checking! Umikot ang quote card na ito online sa kasagsagan ng issue ng controversial na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagkaroon ng mainit na sagutan daw sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, at ang ating paboritong senador, Senator Robin Padilla. Sabi umano ni Senator Robin Padilla, hindi ka nga makapalag sa China Coast Guard. Ako pa ang banatan mo. Who do you think you are? Wow, Inglesero si Senator Buwelta umano ni Rear Admiral J. Tariela, Pilipino ako na ipinaglalaban ng ating karapatan. Hindi pumapanig sa kalaban at hinding-hindi magiging tuta ng China. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? May nagawa na ba ang isang tulad mong palamunin ng taong bayan para ipagtanggol ang ating teritoryo?
Ay, oh my God, grabe, bibigat nun ha. Anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Ang sagot, obviously, fake news. Nagsagutan sila, oo. Pero hindi yan lumabas sa kanilang mga bibig. Dahil ang unang clue nyo dapat Inglesero ang ating Binoy idol, di ba? And of course, ang ating Rear Admiral, he will never say those things because he's very professional and snappy. So, snappy salute kay Rear Admiral J. Tariela. Ito naman, Yusek Claire, nako, ikaw ito Okay. Oo. Umikot din sa social media kamakailan ang sari-saring quote card na ito na di umano binabatikos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang social media influencer na si Ivana Alawi sa pagtulong niya sa isang pinatay na motorbike taxi rider. Condolence by the way sa ating taxi rider na yan. Sa mga quote card na ito, makikita ang larawan ni Castro at Alawi. Mababasa dito ang pahayag ni Castro na wala akong problema sa pagtulong mo. Pero konting respeto naman, iha, gawain yan ng Pangulo. Huwag mo sanang pangunahan. Bagaman may disclaimer ang ilan sa mga ito na ang post ay di umano satire, pero dahil na-post na ng marami, hindi naman namarkahan ng iba na satire. Oh, anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Yusek Claire, totoo o fake news? Hindi. Sino ba naman tayo para naman batikusin ang mga taong totoo namang tumutulong. So, Miss Ivana Alawi, no, wala po tayong sinabing ganyan. At alam ko naman, matalino naman si Miss Ivana, alam niya wala akong sinabing ganyan kahit sa aking vlog, kahit sa aking interview, or sa press briefing. And we commend everyone who helps. And by the way, kasi may fake news din ako makalat na parang walang natulong ang administrasyon ng gobyerno dun sa ating nasawing motorcycle taxi rider. Pero sa ibang mga madaming tulong. What's the truth in that? Actually, ganito pumunta doon si Secretary Benher Abalos. So, ito... sa ating kababayang motorcycle taxi rider. Yes, oo. So, hindi po kasi pinagmamalaki. Hindi actually nilalabas ng Pangulo ang mga tinutulong niya. May kinuwento ako sa iyo kanina, Atty. Jess, pero Oo. hindi siya lumabas. Pero tinulungan po yan ng Pangulo. Pero ito nga pong kay Mima. Mima Alicia. Yes, kay Mima Alicia. Alam ko na may ibibigay, alam ko na tutulungan. Alam ko na nakikipag-coordinate na sila. Pero tahimik lang. Ang bilin sa akin, wag kong ikakalat or ibabalita. Ang problema kasi is na ibalita mismo ng mga Vloggers. Mga vloggers na, talagang Nandun sa- tumulong din. Tumulong din kay Mima Alicia. So, sabi niya, naku Yusek, na-broadcast na. So, ang bilin kasi sa amin, pag ganyan na tumutulong ang Pangulo, hindi kailangan ipagmalaki. Amen. Oo, so, kung di nyo man nadidinig na tumutulong ang Pangulo, hindi nyo lang po alam yon. Pero, ganun po siya. So tahimik lang ang ating Pangulo pero tumutulong. Amen. Kaya, ingat kayo sa inyong mga nababasa online at lalong wag basta-basta magre-repost agad-agad nang hindi pa nagpa-fact check. Isang Google lang po yan. Tsaka kung hindi naman galing sa traditional media like PRTV and ibang mga traditional media outlets, nako, wag niyong pagkatiwalaan yan at akalain niyong legit yung mga impormasyon na hindi pala legit. Eto na, meron ng mga sagot sa ating Just Who. Hula Who, balikan natin. Tingnan nga natin ang ilan sa mga sagot. Ayan, sa ating mga comment section, may iba dyan, parang tumatama kasi, of course, like Yusek Claire, alam na ng mga tao sino yung ating hula who. Pero yung iba, nalito. May iba dyan, 50-50 lang ang hula kasi nalilito sila, ang daming DDS lawyers. Yes, marami. Na vloggers ngayon. Oo. Kaya siguro naisip nila, no? Sino ang paborito mo? Na DDS. Na vlogger? Hindi, pero actually, kung may paborito kang DDS, let's just say, kung may paborito kang DDS personality, lawyer man o hindi, vlogger or hindi, just asking. Favorite? Yes, just asking. Di si VP Sara na. Ay, wow! Talaga, mataas na. Oo. Kaso, diehard Duterte ba siya? Parang hindi naman siya diehard sa tatay niya. Ay, oo nga, no. Sorry. Die hard siya sa sarili niya. Just asking lang naman sa sarili niya. Bulong mo sa akin mamaya yung iba pa dyan, Yusek, ha? Salamat po
Undersecretary Claire Castro, sa inyong oras. Ang bilis ng oras. Oo. Nagdaan lang. Salamat po. Teka. Ako naman. Ay, bakit? Let's clear it. Clear asking tayo. What? Tayo. Okay, let's go. Teka. Oh my God, baliktad! Oo. Meron palang surprise! Yes. Okay. Ito mabigat. Kakutsaba mo yung mga producers dito, ah. Mabigat ito, Kung ikaw ang presiding officer sa Senado at nakita mo, nadinig mo, na yung isang senator judge, sabihin na natin parang si Senator Bongo, ay nag-ala surprise witness para kay VP Sara. Nadinig mo pa lang na nagkukwento siya, sabi niya, personal niyang alam. Anong gagawin mo? My dear colleague, my dear Senator Judge, with your indulgence, may I please cut you short and can we go on recess and suspend the session because we have to discuss some important matters. Ganon. ganon. Hindi ko siya papahiyain Talaga? publicly kasi presiding officer siya ng lahat eh. So kailangan balansehin. But I would stop at that moment. Pero hindi lang si Senator Bongo may isa pa akong mas kailangan pigilan. Sino? Yung wawagayway ng kaso na parang siya pa yung nag-i-impeach ng credibility ng witness. Sa akin yun talaga yung distasteful kasi parang sinasabi mo may kaso tong tao, wala naman nagsasabi. Hindi naman defense counsel ang nag-raise. At mali, fake news. Exactly. Nasabi ng prosecution. Paano yan? Akala ko ba dapat ang pinapresent doon, hindi sinungaling? Well, we don't have much time, Yusek. We can go on and on. Pero yan po ang isang oras ng kwentuhan. Talakayan at pasabog. Ako naman ang may surprise. Thank you! Meron kami buena mano na flowers for our dear Yusek. Talakayan at pasabog na hula-huya na po. Tapos na po. Ang bilis ng isang oras. Hanggang sa susunod na linggo, huwag kayong bibitaw. Kasi nga, 1 hour lang tayo. Next week ulit. Ako po si Jess Falsis at ito ang Just Asking.